Sa pinakamarangyang mansyon sa buong subdivision, may isang madilim na lihim na dumadaing sa ilalim ng hagdan habang itinataas ni Amanda ang kanyang baso ng alak at masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga mararangyang bisita. Si Lily, ang munting anak ng kanyang asawa, ay nakakukot sa dilim, pilit na nakikipagbuno para sa bawat hininga sa gitna ng amoy ng amag at matinding pangungulila. Walang nakakarinig sa mga hikbi ng munting anghel na yon, maliban na lamang sa gulagulanit na manika na mahigpit niyang yakap. Makakabalik pa kaya ang kanyang amang nasa libu-libong milya ang layo bago tuluyang tumigil sa pagtibok ang batang puso dahil sa desperasyon? Mahal, huwag kang mag-alala. Mahimbing na ang tulog ng prinsesa natin. Busog na busog siya sa niluto kong adobo kanina. Alam mo naman, spoiled siya sa akin. Boses ni Amanda yon. Matamis, malambing, puno ng pagmamahal. Ang boses na naging dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Richard. Ngunit sa ilalim ng mamahaling hapagkainan, iba ang kwentong isinisigaw ng katahimikan. Habang nakikipag-usap siya sa telepono, ang kanyang takong na stiletto ay pilit na dinidiin sa maliit na kamay ng isang batang babae na nakadapa sa sahig. Si Lily iyon. Ang 7 taong gulang na anak ni Richard, nakadapa siya hindi dahil naglalaro, kundi dahil pilit niyang inaabot ang isang piraso ng tinapay na nahulog kanina. Gutom na gutom siya. Ang hapdi ng takong ni Amanda sa kanyang mga daliri ay tila wala na ring epekto. Namanhid na ang kanyang katawan sa sakit. O marahil ay mas masakit ang kalam ng kanyang sikmura. Oo naman, hon. I love you too. Mag-ingat ka dyan sa abroad. Miss na miss ka na namin. Pagtatapos ni Amanda, ibinaba ni Amanda ang telepono sa mesa. Ang tunog ng paglapat ng cellphone sa salamin ay kasabay ng biglaang pagbabago ng hangin sa loob ng kwarto. Nawala ang nangiti, nawala ang lambing. Ang natira lamang ay ang malamig at nakapangingilabot na tingin ng isang madrasta. Inalis niya ang kanyang paa sa kamay ni Lily at marahas na tinabig ang bata gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Tumayo ka dyan, patay gutom. Anggas ni Amanda, ang boses ay punong-puno ng pandidiri. Ang kapal din ng mukha mong kumain ng nahulog na pagkain habang kausap ko ang daddy mo. Gusto mo bang isipin niya na pinapabayaan kita? Ha? Dahan-dahang tumayo si Lily. Nanginginig ang kanyang maliliit na tuhod. Hindi siya umiyak. Natutunan na niyang lunukin ang kanyang mga luha noon pa man. Alam niyang kapag umiyak siya, lalo lang magagalit ang tita Amanda niya. Mahigpit niyang hawak sa kabilang kamay ang isang lumang manika na gawa sa retaso. Ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Ang manikang yon ay gulagulanit na, may mantsa ng luha at dumi, pero iyon na lang ang kakampi niya sa malawak na bahay na ito. Tiningnan ni Lily ang kapirasong tinapay na nakuha niya. Madumi na ito, may alikabok mula sa sahig, pero para sa kanya, ito ay ginto. Akmang isusubo na sana niya ito nang biglang hablutin ni Amanda ang tinapay at itinapon ito sa basurahan. Sumunod na hinablot ni Amanda ang manika. Akin na to! Sigaw ni Amanda. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng boses ang kanyang takot. Huwag po! Kay mama po yan. Please po, tita. Huwag. Itinaas ni Amanda ang manika. Tila ba nag-iisip kung pupunitin ito o susunugin. Tinitigan niya si Lily na ngayon ay nakaluhod na at nagmamakaawa. Ang maliliit na palad ay magkasukob. Napakaarte mo talaga. Mana ka sa nanay mo, ani Amanda, habang pinandidirihan ang manika. Mabaho, luma, walang kwenta, parang ikaw. Inihagis ni Amanda ang manika sa isang sulok. Malayo sa abot ni Lily. Tumama ito sa pader bago bumagsak sa malamig na tiles. Parang naramdaman ni Lily ang sakit ng pagbagsak ng manika sa kanyang sariling katawan. Gusto niyang tumakbo para kunin ito, pero ang takot ay parang kadena na nakatali sa kanyang mga paa. Huwag mong gagalawin yan hanggat hindi makintab ang sahig na ito. Utos ni Amanda. Kumuha siya ng isang maliit na toothbrush mula sa drawer at inihagis ito sa paanan ni Lily. Gamitin mo yan.
At kapag may nakita akong kahit isang mantsa pagbalik ko, sa aso ko ipapakain niyang manika mo. Tinalikuran siya ni Amanda at naglakad palabas ng dining area. Ang tunog ng kanyang takong ay parang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ni Lily. Naiwan si Lily sa gitna ng malawak na kusina. Ang katahimikan ay nakabibingi. Dahan-dahan, gumapang siya palapit sa kanyang manika. Pero huminto siya sa gitna. Naalala niya ang banta. Kinuha niya ang toothbrush. Nagsimula siyang magkuskos. Bawat kuskos sa sahig ay kasabay ng pagkalam ng kanyang tiyan. Ang amoy ng adobo na niluto ni Amanda para sa sarili nito ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang malupit na paalala ng kanyang gutom. Mama, bulong ng isip ni Lily habang nakatingin sa manikang nasa sulok. Sorry po, hindi kita mayakap ngayon. Madumi ang kamay ko. Pero pangako, lilinisin ko to agad para magkatabi na tayo ulit. Sa sala, tumunog ang cellphone ni Amanda. Isang text message mula sa shipping company. Ma'am Amanda, on the way na po ang malaking balikbayan box mula kay Sir Richard. Bukas po ang dating. Napangiti si Amanda. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Balikbayan box. Ibig sabihin, mga mamahaling damit, tsokolate, at mga bagong gadgets. Mga bagay na siguradong para kay Lily pero hinding-hindi mahahawakan ng bata. Perfect. Bulong ni Amanda sa sarili. Kailangan kong iligpit ang kalat bago dumating ang delivery. Lumingon siya sa direksyon ng kusina, kung saan ang isang munting anghel ay nagiging alipin sa sarili niyang pamamahay. Kailangan niyang siguraduhin na bukas walang makikitang bakas ni Lily ang mga delivery boy. Ang stockroom sa ilalim ng hagdan, ang madilim, masikip, at mainit na kwartong yon ang magiging bagong silid ng bata. Samantala, sa malamig na sahig ng kusina, patuloy ang pagkuskos ni Lily. Ang kanyang luha ay tumulo sa wakas, pero hindi dahil sa sakit ng katawan. Tumulo ang luha dahil sa isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang gutom. Bakit po kaya ako iniwan ni Daddy sa kanya? Hindi po ba ako good girl? Sa loob ng master bedroom, nakaupo si Amanda sa harap ng kanyang malaki at ginintuang salamin. Maingat niyang pinupulbosan ang kanyang pisngi, tinatakpan ang bawat maliit na guhit ng pagtanda na nagsisimula ng lumabas. Mahal ang kanyang makeup, imported at amoy rosas, pero tila hindi nito kayang takpan ang pangit na katotohanan ng kanyang budhi. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Maganda pa rin siya, oo. Pero alam niyang hindi ang ganda niya ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ni Richard. Bumalik ang kanyang alaala sa 3 taon na ang nakalilipas. Sa isang pribadong kwarto ng ospital kung saan siya nagtrabaho bilang head nurse. Doon niya unang nakilala si Richard, isang lalaking wasak na wasak ang puso habang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang naghihingalong asawa. Si Amanda ang nandoon. Siya ang nag-abot ng tissue. Siya ang nagtimpla ng kape. Siya ang umakto na parang isang anghel na bumaba sa lupa para saluhin ang bigat na pasan ng biyudo. Ginamit niya ang kanyang maskara ng pag-ibig, ang boses na mahinahon, ang haplos na mapag-aruga para makuha ang tiwala ni Richard. Ako na po ang bahala kay Lily, Sir Richard, ang sabi niya noon habang buhat-buhat ang batang umiiyak. Huwag kayong mag-alala, mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Isang malaking kasinungalingan, isang palabas na naging tiket niya sa marangyang buhay na ito. Bumalik ang diwa ni Amanda sa kasalukuyan nang marinig niya ang mahinang kaluskos sa may pintuan. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya si Lily. Nakatayo ang bata sa hamba ng pinto, hawak pa rin ang basahan at toothbrush na ginamit sa paglilinis kanina. Ang mga mata ni Lily, iyon ang pinakaayaw ni Amanda sa lahat. Ang mga matang iyon ay bilugan, maamo, at puno ng lungkot. Kuhang-kuha ni Lily ang mga mata ng kanyang yumaong ina. Sa tuwing tumitingin si Lily sa kanya, pakiramdam ni Amanda ay hinuhusgahan siya ng multo ng unang asawa ni Richard. Bakit ka nakatunganga dyan? Mataray na tanong ni Amanda habang patuloy sa paglalagay ng lipstick. Tapos ka na ba sa kusina? Opo, tita. Mahinang sagot ni Lily. Tatanungin ko lang po sana kung
Kung pwede na po akong kumain ng almusal, masakit na po kasi ang tiyan ko. Humarap si Amanda sa bata. Tumaas ang kanyang kilay. Almusal? Pagkatapos mong bagalan ng paglilinis, sa tingin mo ba deserving ka sa pagkain? Yumuko si Lily. Alam na niya ang sagot. Wala kang kakainin hanggat hindi mo nalilinis ang mga picture frames sa hallway. Utos ni Amanda. At siguraduhin mong walang alikabok, ha? Ayoko ng dumi sa bahay ko. Lalo na ang mga dumi na galing sa'yo. Tumalikod na ulit si Amanda. Senyales na tapos na ang usapan. Wala nang nagawa si Lily, kundi ang sumunod. Sa hallway, maingat na pinunasan ni Lily ang bawat frame na nakasabit sa pader. Ang bawat litrato ay kwento ng isang masayang pamilya na hindi na niya maramdaman. May litrato sila sa Disneyland. May litrato noong graduation niya sa kindergarten. Pero ang tumigil sa kanyang mundo ay ang isang frame na nakataob sa ibabaw ng console table. Ito ang tanging litrato na laging itinatago ni Amanda. Dahan-dahan na may halong takot, itinaas ni Lily ang frame. Sa litrato, makikita ang isang babaeng maganda ang ngiti. Karga ang sanggol na si Lily at katabi si Richard na mukhang napakasaya. Ito ang mama niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Lily. Gusto niyang yakapin ang litrato. Gusto niyang marinig ang boses ng nasa larawan. Mama, bulong niya. Ang kanyang hininga ay lumikha ng munting ulap sa salamin ng frame. Kailan po kaya uuwi si Daddy? Pagod na po ako. Sabi ni Tita Amanda, bad girl daw po ako kaya wala kayo dito. Pinunasan niya ng kanyang maliit na daliri ang mukha ng ina sa litrato. Tila ba sinusubukang damhin ang init nito? Saglit lang iyon. Isang golden moment ng pagmamahal sa gitna ng takot. Ngunit biglang narinig niya ang yabag ng takong ni Amanda papalabas ng kwarto. Sa taranta, mabilis na ibinalik ni Lily ang frame sa pagkakataob nito. Muntik pa itong madula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Pilit niyang kinalma ang sarili at nagkunwaring pinupunasan ng mesa nang dumaan si Amanda. Hindi siya napansin ng madrasta. Tuloy-tuloy si Amanda papunta sa hagdanan, abala sa pagte-text sa kanyang mga amigas para sa gaganaping tea party bukas. Nakahinga ng maluwag si Lily. Nakaligtas siya ngayon. Lumapit siya sa bintana sa dulo ng hallway para makalanghap ng kaunting hangin. Mula sa ikalawang palapag, tanaw ang malaking gate ng kanilang subdivision. Karaniwan ay walang tao doon maliban sa guard. Pero ngayon, may napansin siyang kakaiba. Sa labas ng itim na rehas na gate, may isang matandang babae na nakatayo. Nakasuot ito ng kupas na damit at may bitbit na bayong. Hindi makita ni Lily ng malinaw ang mukha dahil sa layo, pero pamilyar ang tindig nito. Pamilyar ang paraan ng paghawak nito sa payong. Ang matanda ay nakatingala sa direksyon ng bintana ni Lily, tila ba naghihintay, nagbabantay. Biglang kumabog ang dibdib ni Lily. Kilala niya ang tindig na yon. Ang matandang laging nagpupuslit sa kanya ng tinapay kapag hindi nakatingin si Amanda. Ang nag-iisang tao na nagtanggol sa kanya bago ito pinalayas 3 buwan na ang nakakaraan. Yaya Icing? Bulong ni Lily sa hangin. Akmang kakaway sana si Lily, pero nakita niyang lumabas ang guard at tinaboy ang matanda. Nakita ni Lily kung paano nagmakaawa saglit ang matanda. May inabot na maliit na papel sa guard bago ito marahas na itinulak palayo. Bumagsak ang balikat ni Lily. Umalis na si Yaya Ising. Ang kaisa-isang pag-asa niya ay tinaboy palayo at ang papel na iniwan nito ay nilukot lamang ng guard at itinapon sa basurahan. Hindi alam ni Lily na sa papel na yon nakasulat ang bagong numero ng kanyang ama. Ang susi sana sa kanyang kalayaan. Sa labas ng mataas na bakal na gate ng mansyon, naroon pa rin si Yaya Icing. Ang init ng tanghaling tapat ay tumatama sa kanyang kulubot na balat. Ngunit tila hindi niya alintana ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Mas matindi ang init ng kanyang pag-aalala para sa batang naiwan sa loob. Hawak niya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay may lamang ilang piraso ng pochi, ang paboritong strawberry gummy candy ni Lily, at isang nilukot na papel kung saan nakasulat ang bago niyang numero ng telepono. Kuya Guard, parang awa mo na.
Pagmamakaawa ni Yaya Ising sa security guard na nakadungaw sa kanya mula sa maliit na bintana ng guardhouse. Iabot mo lang ito kay Lily. Sabihin mo, galing kay Yaya. Birthday niya sa susunod na linggo. Umiling ang guard, halatang takot. Naku, Manang Ising, alam niyo naman ang utos ni Mama Amanda. Bawal kayong lumapit dito. Kapag nakita ako ni Ma'am na kausap kayo, pati ako mawawala ng trabaho. Umalis na ho kayo. Isinara ng guard ang bintana. Naiwan si Yaya Ising na nakatayo. Ang kanyang pag-asa ay dahan-dahang gumuguho kasabay ng pagsara ng bintana. Wala siyang nagawa, kundi ilapag ang maliit na plastic bag sa may paso ng halaman sa tabi ng gate. Nagbabasakaling makita ito ni Lily kapag naglaro ito sa hardin. Sa loob ng kwarto sa ikalawang palapag, nakadungaw si Lily. Nakita niya ang pag-alis ng matanda. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Biglang bumalik sa isipan ni Lily ang nangyari 3 buwan na, ang nakararaan. Ang araw kung bakit nawala ang nag-iisang kakampi niya. Noon, nasa banyo si Lily. Pinaliliguan siya ni Amanda habang wala si Daddy Richard. Pero sa halip na sabon at tubig, ang naramdaman ni Lily ay ang matutulis na kuko ni Amanda na bumaon sa kanyang singit sa parte ng katawan na hindi makikita ng iba. Ang bagal-bagal mong kumilos. Gigil na bulong ni Amanda habang diniin ang kurot. Para kang pagong. Napahiyaw si Lily sa sakit. Sa takot, napakapit siya sa braso ni Amanda. Doon pumasok si Yaya Ising. Narinig ng matanda ang iyak ng bata at dali-daling binuksan ang pinto ng banyo. Nakita niya ang pamumula sa mukha ni Lily at ang takot sa mga mata nito. "Ma'am, ano pong ginagawa niyo sa bata?" Sigaw ni Yaya Ising. Sa bugso ng damdamin at pagnanais na protektahan si Lily, hinawi niya ang kamay ni Amanda. Isang dampi lang yon, isang simpleng pagtabig. Pero si Amanda, na parang artista sa isang teleserye, ay biglang tumumba sa sahig na parabang itinulak siya ng malakas. Napasigaw ito ng napakalakas. "Aray, ang likod ko. Richard, tulungan mo ako." Dumating si Richard, hinihingal, galing sa kabilang kwarto. Ang nakita niya ay si Amanda na nakahandusay at umiiyak sa sahig, habang nakatayo si Yaya Ising sa tabi nito. "Tinulak niya ako, Richard!" Sumbong ni Amanda na may halong pekeng luha. "Sinabihan ko lang siya na ayusin ang pagpapaligo kay Lily, pero nagalit siya. Sabi niya inggitera daw ako dahil hindi ako ang tunay na ina." Tiningnan ni Richard si Yaya Ising. Ang galit sa mga mata ng ama ay nakapapaso. "Totoo ba yon, Manang? Pagkatapos ng lahat ng tulong ko sa pamilya mo, sasaktan mo ang asawa ko?" "Sir, hindi po totoo. Sinusubukan ko lang pong..." "Get out!" putol ni Richard. "Umalis ka sa pamamahay ko bago pa ako tumawag ng pulis." Nabalik ang diwa ni Lily sa kasalukuyan nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Amanda. May bitbit na kung anong bagay. Iyon ang plastic bag na iniwan ni Yaya Ising sa gate. Namutla si Lily. Nakuha ni Amanda. Naglakad si Amanda palapit sa kama ni Lily. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa ng isang kontrabida na nakahuli ng ebidensya. "Tingnan mo nga naman," ani Amanda habang winawagayway ang plastic bag. Bumalik ang matandang utusan at nag-iwan pa ng basura. Binuksan ni Amanda ang bag at kinuha ang potchi. "Candy? Talaga? Ito lang ang kaya niyang ibigay sa'yo? Cheap candy para sa cheap na bata." "Akin na po yan." Mahinang pakiusap ni Lily. "Kay Yaya Ising po yan." Ngumisi si Amanda. Binuksan niya ang balat ng isang candy at isinubo ito. Nguya, nguya, at pagkatapos, idinura niya ito sa paanan ni Lily. "Kadiri, panis na yata," sabi ni Amanda. Pagkatapos kinuha niya ang kapirasong papel na may nakasulat na numero. Tinitigan niya ito sandali. At sa harap mismo ng mga mata ni Lily, pinunit niya ito ng pino-pino. Ang mga piraso ng papel ay nahulog sa sahig parang konfeti ng isang malungkot na selebrasyon. Ang pag-asa ni Lily na makausap ang ama gamit ang numerong iyon ay naglaho, kasabay ng pagbagsak ng mga papel.
Akala mo ba matutulungan ka niya? Bulong ni Amanda. Inilapit ang mukha kay Lily. Wala nang may gusto sa'yo, Lily. Ang daddy mo, busy sa trabaho para bumili ng mga luho ko. Si Yaya Ising tinapon ko na. Mag-isa ka na lang. Tumulo ang luha ni Lily, pero hindi siya umiwas ng tingin. Bad po kayo. Isusumbong ko po kayo kay daddy. Tumawa ng malakas si Amanda. Isang tawang nakakapangilabot. Sige, subukan mo. Pero bago mo magawa yon, kailangan mo munang makalabas dito. Lumapit si Amanda sa bintana at marahas na isinara ang kortina, tinatakpan ng sikat ng araw. Muling nagdilim ang kwarto. Masyado ka ng madaming nakikita dito sa bintana, deklarasyon ni Amanda. Simula mamaya, doon ka na matutulog sa stockroom sa ilalim ng hagdan. Mas bagay ka doon, kasama ng mga lumang gamit at alikabok. Tumalikod si Amanda at naglakad palabas. Iniwan si Lily na nakatingin sa mga punit na papel at dinurang candy sa sahig. Ang lasa ng pochi na sana ay magpapatamis sa kanyang araw ay naging mapait na alaala ng kawalan ng hustisya. Sa labas ng pinto, narinig ni Lily ang pagpihit ng susi. Click! Nakalak na naman siya. Pero sa pagkakataong ito, alam niyang mas malalim na hukay ang paglalagyan sa kanya. Isang hapon, ang katahimikan ng malaking bahay ay binasag ng pagdating ng isang delivery van. Ibinaba ng dalawang lalaki ang isang malaking balikbayan box sa gitna ng makintab na sala. Ang kahong iyon na nababalot ng matibay na tape at tinalian ng lubid ay tila isang kaban ng yaman na naglakbay pa mula sa kabilang ibayo ng dagat. Nakatayo si Lily sa may hagdanan. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na gabay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bihirang pag-asa. Naaamoy niya ang pamilyar na halimuyak mula sa kahon. Amoy ng sabon, tsokolate, at ang pabango ng kanyang Daddy Richard. Ang amoy na yon ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng kanyang maginaw na mundo. Ma'am Amanda, saan po namin ilalagay ito? Tanong ng driver. Iwan niyo lang dyan sa gitna, utos ni Amanda habang pababang naglalakad mula sa hagdan. Ang kanyang suot na seda ay sumasayaw sa bawat hakbang, tila isang reyna na handang buksan ang kanyang tributo. Nang makaalis ang mga delivery boy, agad na kumuha si Amanda ng isang matalim na cutter. Hiniwa niya ang tape ng may diin at katumpakan. Sa bawat hiwa, parang hinihiwa din ang pananabik sa puso ni Lily. Bumukas ang kahon. Tumambad ang mga kayamanan sa loob, mga dilatang spam, malalaking bote ng lotion, mga signature bags, at sa ibabaw ng lahat, isang napakagandang kulay rosas na bestida na may kasamang pares ng sapatos na kumikinang. Napasinghap si Lily. Alam niyang para sa kanya iyon. Iyon ang paborito niyang kulay. Halos marinig niya ang boses ng daddy niya na nagsasabing, bagay na bagay ito sa prinsesa ko. Akmang bababa sana si Lily ng isang hakbang, ngunit ang tingin ni Amanda ay mabilis na dumapos sa kanya na parang latigo. Huwag kang gagalaw, malamig na utos ni Amanda. Kinuha ni Amanda ang rosas na bestida. Itinapat niya ito sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Tapos ay tumingin kay Lily na nakasuot ng kupas at maluwag na pambahay. Masyadong mahal to para sa isang batang burara. Komento ni Amanda habang sinusuri ang tela gamit ang kanyang mapanghusgang mga daliri. Sayang lang kung madudumihan mo habang naglilinis ka ng bahay. Ibibigay ko na lang to sa anak ni Kumaring Betsy. Mas bagay sa kanya, mas malinis tingnan. Parang sinaksak ang dibdib ni Lily. Gusto niyang sumigaw na, akin po yan, bigay ni daddy yan. Pero ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang tikom ang bibig habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sunod na inilabas ni Amanda ang mga malalaking bar ng tsokolate, Toblerone, Hershey's, at Cadbury, ang mga paborito ni Lily. Naku, bawal sa'yo ang matamis, sabi ni Amanda na parang isang doktor na nagbibigay ng payo, bagaman puno ng lason ang kanyang tono. Baka sumakit ang ngipin mo, at isa pa, kailangan ko to para sa tea party ko bukas. My friends will love these imported sweets.
Isa-isa, inilabas ni Amanda ang lahat. Ang mga laruan, ang mga libro, ang mga sapatos. Lahat ay inilipat niya sa kanyang sariling lalagyan. Lahat ay may dahilan kung bakit hindi pwede kay Lily. Masyadong maganda, masyadong mahal, o sadyang hindi lang siya karapat-dapat. Sa huli, naubos ang laman ng kahon. Ang natira na lang ay ang amoy ng stateside at ang malaking karton na walang laman. Tumingin si Amanda kay Lily at sumipa ng mahina sa walang laman na kahon palapit sa paanan ng hagdan. "Oh, ayan," sabi ni Amanda nang may mapang-asar ng ngiti. "Sa'yo na yung kahon. Tutal mahilig ka namang magtago, di ba? Diyan ka maglaro. Bagay ka diyan, sa basura." Tumalikod si Amanda bitbit ang mga nakuha niyang yaman at pumanhik sa kanyang kwarto. Iniwan si Lily kasama ang kanyang regalo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ni Amanda sa itaas ay hudyat na tapos na ang palabas. Dahan-dahan, bumaba si Lily. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang magaspang na karton. Pero sa halip na umiyak dahil sa mga nawalang laruan, inilapit niya ang kanyang mukha sa loob ng kahon at huminga ng malalim. Nandoon pa rin ang amoy ni Daddy. Ang amoy ng pagmamahal na hindi kayang nakawin ni Amanda. Hinila ni Lily ang malaking kahon papasok sa masikip na stockroom sa ilalim ng hagdan, ang bago niyang kwarto. Ipinasok niya ang sarili sa loob ng kahon. Kumuha siya ng isang podpod na Crayola mula sa kanyang bulsa. Sa dilim ng stockroom na iniilawan lamang ng maliit na siwang ng pinto, gumuhit siya ng isang bintana sa dingding ng karton. Gumuhit siya ng araw na nakangiti. Gumuhit siya ng isang stick drawing ng 3 tao, si Daddy, si Mama at si Lily. "Dito na lang tayo titira, Mama," bulong ni Lily sa kanyang sarili habang yakap ang kanyang tuhod. "Dito, safe tayo. Dito, akin ang daddy ko." Habang nakaupo sa loob ng kanyang bahay-bahayan, naramdaman ni Lily na may matigas na bagay sa ilalim na bahagi ng karton. Tila may nakasiksik doon na hindi napansin ni Amanda dahil sa pagmamadaling kunin ang mga mamahaling gamit. Kinapa ito ni Lily. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang sobre. Isang puting sobre na nakadikit sa pinakailalim ng kahon. Dahan-dahan niya itong pinunit para hindi lumikha ng ingay. Binuksan niya ang isang maliit na flashlight na naitago niya sa ilalim ng kanyang unan. Isa sa mga luma niyang laruan na hindi nakuha ni Amanda. Sa liwanag ng flashlight, nakilala niya agad ang sulat kamay. Kay Daddy Richard ito. Binasa niya ang sulat at ang bawat salita ay parang haplos sa kanyang pisngi. "My dearest Lily, surprise! Huwag mong sasabihin kay Tita Amanda, ha? Ito ang secret natin. Uuwi si Daddy ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Bukas ng gabi. Kahit may bagyo, darating ako para sorpresahin kayo. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. I love you, my princess. Yakapin mo muna ang manika mo para sa akin." Nabasa ang papel ng mga luha ni Lily, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa halo-halong saya at takot na bumalot sa kanyang pagkatao. Bukas na uuwi ang daddy niya. Ang matagal na paghihintay ay matatapos na. Niyakap ni Lily ang sulat sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay mabilis, parang tambol na nagbabadya ng isang parada. Sa wakas, makikita na ni Daddy ang totoo. Makikita na niya na payat si Lily, na wala siyang magandang damit, at nasa stockroom siya natutulog. Ngunit biglang pumasok ang isang nakakabalisang isipin, isang malamig na hangin na pumatay sa init ng kanyang pag-asa. Paano kung unahan siya ni Tita Amanda? Paano kung magsinungaling na naman ito at maniwala ulit si Daddy? Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga paa sa labas ng stockroom. Papalapit. Ang tunog ng takong ni Amanda ay parang martilyo na humahampas sa sahig, papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. "Lily!" Sigaw ni Amanda mula sa labas. "Siguraduhin mong itatapon mo yang kahon pagkatapos mong maglaro. Ayoko ng kalat." Nagpanik si Lily. Saan niya itatago ang sulat? Kapag nakita ito ni Amanda, siguradong pupunitin niya ito. Baka tawagan niya si Daddy at pigilan itong umuwi. Baka hindi na siya makita ni Daddy kailanman. Tiningnan ni Lily ang kanyang gula-gulanit na manika. May maliit na punit sa likod ng damit nito. Mabilis pa sa kidlat,
Tinupi ni Lily ang sulat ng pagkaliit-liit at isiniksik ito sa loob ng damit ng manika, sa tabi ng bulak na laman nito. Niyakap niya ang manika ng mahigpit, tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Biglang bumukas ang pinto ng stockroom. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Lily, na nagpadilat sa kanya ng bahagya. Nakatayo doon si Amanda. Ang anino nito ay humahaba at tumatakip sa munting bahay ni Lily. Ano na naman niyang tinatago mo? Mataray na tanong ni Amanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ng bata. Bakit parang takot na takot ka? May kinuha ka bang pagkain mula sa kahon? Nanigas si Lily. Wala po, tita. Wala po. Lumapit si Amanda ng bahagya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay nakipag-agawan sa amoy ng alikabok at lumang kahoy ng stockroom. Tinitigan ni Amanda ang manikang yakap-yakap ni Lily. Ang sulat ay nasa loob nito, sa likod ng damit. Ramdam na ramdam ni Lily ang papel na dumidikit sa kanyang balat. Akmang hahablutin sana ni Amanda ang manika upang inspeksyonin, ngunit bigla siyang napaatras at nagtakip ng ilong. Ay nako, ang baho dyan sa loob! Reklamo ni Amanda na parang nandidiri sa hangin na nilalanghap ni Lily. Amoy daga. Diyan ka na nga. Bukas, itatapon ko na yang kahon na yan. At kapag hindi ka pa tumigil sa pagyakap sa basahan na yan, isasama ko yan sa pagtapon sa truck ng basura. Padabog na isinara ni Amanda ang pinto. Muling nilamon ng dilim ang munting mundo ni Lily. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas. Click! Nakalak na naman siya. Nakahinga ng maluwag si Lily. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero sa loob-loob niya may sumibol na bagong tapang. Hindi nakuha ni Amanda ang sulat. Nasa loob ng manika ang pangako ng kanyang ama. Ligtas ito. Sa labas, nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa bintana sa itaas, at ang patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa bubong ng mansyon. Parang nagbabadya ang isang malakas na bagyo, tulad ng sinabi ni Daddy sa sulat. Pero para kay Lily, hindi ito nakakatakot. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila orasan na nagbibilang ng oras. Ang bawat kulog ay parang yabag ng kanyang ama na papalapit ng papalapit. Humiga siya sa loob ng balikbayan box. Ang kanyang ulo ay nakapatong sa manika, kung saan nakatago ang lihim. Sa dilim, napangiti siya. Isang ngiti na hindi na niya nagawa sa loob ng mahabang panahon. Uuwi na si Daddy, bulong niya sa dilim, habang hinahaplos ang manika. Konting tiis na lang, Mama. Bukas hindi na tayo matatakot. Sa kabilang banda, sa itaas na kwarto, abala si Amanda sa pagbibilang ng mga bagong damit na nakuha niya. Hindi alam na sa ilalim ng kanyang marangyang bahay, may isang batang babae na hawak ang susi ng kanyang pagbagsak. Ang bagyo ay parating na, at hindi lang ulan ang dala nito. Sa labas, nagsimula nang humagupit ang bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng mansyon, lumilikha ng tilahuni ng mga nagmamakaawang kaluluwa. Ngunit sa loob ng stockroom sa ilalim ng hagdan, mas nakakatakot ang katahimikan. Masikip ang kwarto, puno ito ng mga lumang kahon, mga sapot ng gagamba, at amoy ng inaamag na kahoy. Walang bintana dito. Ang tanging hangin na pumapasok ay mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Dito nakahiga si Lily, sa ibabaw ng manipis na banig, yakap-yakap ang kanyang manika na may nakatagong liham. Nanginginig ang maliit na katawan ni Lily. Mataas ang kanyang lagnat. Ang kanyang balat ay nag-iinit na parang apoy, habang ang kanyang pakiramdam ay nilalamig na parang yelo. Ang gutom, pagod at takot ay nagsama-sama upang pahinain ang kanyang resistensya. Mama, bulong niya sa dilim. Ang sakit po ng ulo ko. Uhaw na po ako. Sinubukan niyang bumangon upang kumatok sa pinto, ngunit wala siyang lakas. Bumagsak muli ang kanyang ulo sa matigas na unan. Ang bawat paghinga niya ay mabigat at may kasamang huni. Tila ba may nakabara sa kanyang lalamunan.
Sa sala, abala si Amanda sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa kanyang tea party kinabukasan. Narinig niya ang mahinang ungol mulpomdingin mula sa ilalim ng hagdan. Sa halip na mag-alala, kumunot ang kanyang noo sa inis. Ano na naman ba ang inaarte ng batang to? Iritableng bulong ni Amanda. Istorbo talaga. Padabog na naglakad si Amanda papunta sa stockroom. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang init ng kulob na hangin. Nakita niya si Lily na namimilipit sa sakit. Namumula ang muka at pawis na puwis. Tita, paos na tawag ni Lily. Tita, tubig po. Please. Tiningnan lang siya ni Amanda nang may pandidiri para bang isang ipis ang nakita niya sa sahig. Tubig? Asik ni Amanda. Gabi na. Matutulog na ako. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mga kapitbahay. Isipin nila pinapahirapan kita. Akmang isasara na sana ni Amanda ang pinto nang mapansin niyang patuloy pa rin sa pag-ungol si Lily dahil sa sakit. Alam ni Amanda na hindi siya makakatulog sa ingay na yon at lalong ayaw niyang may makarinig na iba. Pumasok si Amanda sa loob. Kumuha siya ng isang maruming basahan na nakapatong sa ibabaw ng mga lumang dyaryo. Ang ingay-ingay mo, sabi ni Amanda habang lumalapit. Nanlaki ang mga mata ni Lily. Sinubukan niyang umurong, ngunit mabilis ang kamay ni Amanda. Walang awa niyang isinalpak ang basahan sa bibig ng bata upang patahimikin ito. Ayan, ngisi ni Amanda habang pinagmamasdan ng batang hindi na makapagsalita. Luha na lang ang tumutulos sa mga mata. Ngayon, tahimik na. Matulog ka na dyan. Bukas, marami ka pang lilinisin bago dumating ang mga bisita ko. Isinara ni Amanda ang pinto at nilock ito muli. Ang tunog ng susi ay parang hatol ng kamatayan sa pag-asa ni Lily. Sa loob ng dilim, naiwan si Lily na umiiyak ng walang tunog. Ang basahan sa kanyang bibig ay lasang alikabok at langis. Hirap na hirap siyang huminga dahil sa sipon at lagnat. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa gitna ng tuyong lupa. Dahan-dahan, dahil sa tindi ng sakit at init, nagsimulang mag-hallucinate si Lily. Ang dilim ng stockroom ay tila nagbago. Nakita niya ang isang liwanag. Sa kanyang panaginip, bumukas ang pinto, pero hindi si Amanda ang pumasok. Isang babaeng nakaputi, may mahabang buhok at mabangong presensya. Mama? Tanong ng isip ni Lily. Lumapit ang babae at inalis ang basahan sa kanyang bibig. Hinaplos nito ang kanyang noo. Ang kamay ng babae ay malamig at nakagiginhawa. Narinig ni Lily ang isang pamilyar na kanta, Anghele, na kinakanta sa kanya ng ina noong sanggol pa siya. Matulog ka na, bunso. Andito na si Mama. Napangiti si Lily sa kanyang lagnat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang manika. Iniisip na yon ang kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment. Isang saglit na kapayapaan sa gitna ng impyerno. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Biglang nagising si Lily dahil sa isang malakas na yugyog. Masakit ang kanyang buong katawan. Ang liwanag ay masakit sa mata. Nakatayo sa harap niya si Amanda. Mukhang taranta. Hawak nito ang isang makeup kit. Gumising ka dyan! Sigaw ni Amanda habang hinihila si Lily patayo. Tumatawag ang daddy mo sa video call. Bilis! Hinila ni Amanda ang basahan mula sa bibig ni Lily ng marahas, dahilan para mapatikhim at mapaubo ang bata. Tita, masama po ang pakiramdam ko. Reklamo ni Lily, halos hindi makatayo. Wala akong pakialam, bulyaw ni Amanda. Kumuha siya ng makapal na foundation at mabilis na pinahiran ang namumutlang mukha ni Lily. Tinakpan niya ang mga pasa, ang nangingitim na ilalim ng mata, at nilagyan pa ng kaunting blush on ang pisngi para magmukhang masigla. Makinig ka sa akin, banta ni Amanda habang diniinan ang paghawak sa panga ni Lily. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng bata. Kapag nagsumbong ka o kapag nagpakita ka ng kahit anong lungkot sa daddy mo, susunugin ko ang manikang yan sa harap mo mismo. Naiintindihan mo? Tumango si Lily, nanginginig sa takot. Ang banta sa kanyang manika at sa sulat na nasa loob nito ang nagbigay sa kanya ng lakas para pigilan ang pag-iyak.
Inabot ni Amanda ang isang magandang headband at isinuot ito sa magulo na buhok ni Lily. Pagkatapos, itinapat niya ang cellphone sa mukha ng bata at pinindot ang accept call. Ang mukha ni Richard ay lumitaw sa screen. Nakangiti ito, nasa isang hotel room. Hindi alam ang demonyong nasa tabi ng kanyang anak. "Hello, princess?" Masayang bati ni Richard. "How are you, anak?" Naramdaman ni Lily ang kurot ni Amanda sa kanyang tagiliran, isang senyales. Pinilit ni Lily na ngumiti, kahit na ang kanyang lalamunan ay parang tinutusok ng mga karayom. Ang kanyang mga mata, na puno ng lagnat at takot, ay tumitig sa screen. "Hi, Daddy," mahinang sagot ni Lily. Hindi alam ni Richard na sa likod ng makapal na makeup at pilit ng ngiti, ang kanyang prinsesa ay humihingi ng saklolo gamit ang kanyang mga mata. Sa screen ng cellphone, pilit na pinapanatili ni Richard ang kanyang ngiti. Ngunit sa kaloob-looban niya ay may kung anong kumukurot sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak sa video call. Mukhang maayos naman si Lily. Makulay ang pisngi at maayos ang buhok. Pero may mali. Ang mga mata ni Lily ay hindi tumititig sa kamera. Ang mga ito ay tila nakapako sa gilid kung nasaan si Amanda. "Princess, bakit parang hindi ka nagsasalita?" tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May gusto ka bang ipabili kay Daddy bago ako umuwi?" Naramdaman ni Lily ang mariing baon ng mga kuko ni Amanda sa kanyang balikat, sa ilalim ng suot niyang damit. Isang tahimik na banta na ang bawat salita niya ay may katumbas na parusa. "Wala po, Daddy," mahinang sagot ni Lily. Bawat buka ng kanyang bibig ay parang hinihiwa ng kutsilyo ang kanyang lalamunan dahil sa pamamaga nito. Miss na lang po kita." "Hon, kailangan na niyang magpahinga," singit ni Amanda. Ang kanyang muka ay biglang sumulpot sa screen, katabi ni Lily. Ang kanyang nangiti ay perpekto, tila isang painting na walang bahid ng dumi. "Alam mo naman, exam week na nila next week. Masyado siyang masipag mag-review kaya siguro medyo antok na ang baby natin." "Ganoon ba?" sagot ni Richard, bahagyang kumunot ang kanyang noo. "Pero Amanda, bakit parang masyadong makapalang blush on ni Lily? At bakit pawis na pawis siya kahit naka-aircon kayo?" Biglang nanigas ang panga ni Amanda, ngunit mabilis niyang naitago ang pagkataranta. "Ah, ito ba? Naglaro kasi siya bago tayo mag-usap. Alam mo naman ang batang ito, hindi mapakali. At itong blush on? Nag-makeup kami kanina, bonding ng mag-ina. Di ba, Lily?" Lumingon si Amanda kay Lily. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng peking ngiti. Wala nang nagawa ang bata, kundi ang tumango ng dahan-dahan. Eksaktong sandaling iyon, hindi nakayanan ni Lily ang pangangati ng kanyang lalamunan. Isang malakas na ubo ang kumawala sa kanya. Sa bawat ubo, ang kanyang maliit na katawan ay nayayanig, at ang sakit sa kanyang dibdib ay nagpadaloy ng luha sa kanyang mga mata. "Lily, may sakit ka ba?" sigaw ni Richard. Ang kanyang boses ay puno na ng takot. Mabilis na pinatay ni Amanda ang kamera ng cellphone. "Ay, Hon! Naputol ang signal. Mahina ang internet dito dahil sa bagyo. Tatawagan na lang kita ulit. Bye." Hindi na hinintay ni Amanda ang sagot ni Richard. Agad niyang pinindot ang end call. Ang silid na kanina ay puno ng boses ni Richard ay biglang binalot ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Marahas na itinulak ni Amanda ang cellphone sa kama at hinarap si Lily. "Ang sabi ko, huwag kang gagawa ng kahit anong ikababahala niya. Gusto mo ba talagang maparusahan?" Sorry po. "Tita, hindi ko lang po mapigilan." "Bay, mama go mama." Ubo ni Lily habang pilit na humihinga ng malalim. "Diyan ka na nga. Magdusa ka dyan." Bulyaw ni Amanda bago lumabas ng silid at marahas na isinara ang pinto. Samantala, sa isang hotel room sa Singapore, nakatitig si Richard sa itim na screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang masamang premonisyon. Muling binuksan ni Richard ang kanyang gallery at tiningnan ang huling screenshot
na nakuha niya habang kausap ang anak. Ni-zoom niya ang larawan. Doon, sa ilalim ng makapal na pulbos sa leeg ni Lily, napansin niya ang isang maliit na bahagi na hindi natakpan ng maayos. Isang pasa, isang kulay ube at asul na pasa na mukhang bakas ng mariing pagkurot o pagkakahawak. Binitawan ni Richard ang cellphone sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang maansong ngiki ay tuluyan ng bumalot sa kanyang isipan. Hindi ito ang unang pagkakataon na parang may itinatago si Amanda. Pero ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang tasa panganib ang kanyang anak. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Hindi video call, kundi isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan si Richard, ngunit parang may bumubulong sa kanya na sagutin ito. Hello? Tanong ni Richard. Sir Richard, salamat sa Diyos. Sinagot niyo rin. Isang paos at nanginginig na boses ng isang matandang babae ang narinig niya sa kabilang linya. Nanigas si Richard nang marinig ang boses na yon. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Isang boses na dati niyang pinagkatiwalaan bago ito nilason ng mga salita ni Amanda. Yaya Icing? Ikaw ba yan? Ang tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at pag-asa. Sir Richard, si Ising na nga ho ito. Humihikbi ang matanda sa kabilang linya. Sir, patawarin niyo ako kung nanggugulo ako. Pero hindi ko na matiis. Hindi na kaya ng konsensya ko. Sir, kailangan niyo nang umuwi. Ngayon na ho. Bumilis ang tibok ng puso ni Richard. Anong sinasabi niyo? Katatawag ko lang sa bahay. Sabi ni Amanda, maayos naman si Lily. Katatapos lang daw nila mag-review. Puro kasinungalingan ho ang naririnig niyo, sir. Halos isigaw ni Icing sa desperasyon. Gabi-gabi ho, naririnig ko ang yak ng bata mula sa labas ng gate. Pinapalayas ako ni Ma'am Amanda. Tinatakot niya ang mga guard, pero hindi ako umalis. Sir, ang anak niyo. Hindi siya natutulog sa kwarto niya. Ikinulong siya ni Ma'am Amanda sa stockroom sa ilalim ng hagdan. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Richard. Ang bawat salita ni Icing ay parang isang bala na tumatama sa kanyang puso. Naalala niya ang screenshot, ang pasa sa leeg. Ang mga matang punong-puno ng takot. Ang lahat ng mga pagdududa na pilit niyang isinasantabi ay biglang nagkaroon ng malinaw at nakapangingilabot na hugis. Sa ilalim ng hagdan, bulong ni Richard. Ang kanyang tinig ay naging malamig. Isang lamig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Opo, sir. Doon siya itinatago kapag wala kayo. Pinagmamalupitan siya, sir. Hindi pinapakain ng maayos. At ngayong gabi, may bagyo, baka kung ano na ang mangyari sa bata doon. Sir Richard, parang awa niyo na sa anak niyo kay Ma'am Elena. Iligtas niyo si Lily. Nabitawan ni Richard ang kanyang hawak na ballpen. Tumingin siya sa bintana ng kanyang hotel room. Ang ulan sa Singapore ay tila sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang pagsisisi ay dahan-dahang lumalamon sa kanya. Pagsisisi dahil naging bulag siya, dahil pinili niyang maniwala sa isang maskara kaysa sa sarili niyang dugo at laman. Yaya Icing, sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko sa anak ko. Huwag kayong aalis dyan. Babalik ako. At kapag napatunayan kong totoo ang lahat ng ito, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko, lalo na ang babaeng iyon. Ibinaba ni Richard ang telepono. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis niyang isinilid ang kanyang mga gamit sa maleta. Wala na siyang pakialam sa mga kontratang pipirmahan niya bukas. Wala na siyang pakialam sa milyon-milyong pisong mawawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang pasaporte at tumakbo palabas ng kwarto. Sa elevator, nakatitig lamang siya sa numero ng palapag na pababa ng pababa. Bawat segundo ay tila isang taon para sa kanya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Lily, ang batang nangako sa kanya na magiging good girl habang wala siya. Lily, wait for Daddy. Patawarin mo si Daddy, anak. Habang nasa loob ng taxi, papuntang airport,
Muling tiningnan ni Richard ang litrato ng kanyang pumanaw na asawang si Elena sa kanyang wallet. Elena, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahina. Pero pangako, hinding-hindi ko hahayaang mawala ang huling alaala natin. Samantala, sa Pilipinas, lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Ang langit ay naglalabas ng malalakas na kulog na tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Sa loob ng mansyon, nakaupo si Amanda sa kanyang sofa, masayang naglilista ng mga pangalan ng kanyang mga bisita para sa bukas. Umiinom siya ng tsaa, komportable sa init ng kanyang sala, habang sa ilalim ng kanyang mga paa, sa madilim at masikip na stockroom, isang batang may lagnat ang pilit na humihinga sa gitna ng usok ng alikabok at amoy ng amag. Hindi alam ni Amanda na ang eroplanong lulan si Richard ay kasalukuyan na lumilipad sa gitna ng baging, dala ang isang galit na mas malakas pa sa anumang bagyong darating. Hayaan mo siyang manginig sa lamig. Mas mabuting ang lamigin siya kaysa mag-ingay. At sirain ang gabi ko sa harap ng mga bisita ko bukas. Iyan ang malamig na bulong ni Amanda habang nakadungaw sa bintana ng kanyang marangyang sala. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay humahalimuyak sa bango ng mansanilya. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na tila ba gustong lunurin ang buong mundo. Ngunit para kay Amanda, ang tunog ng ulan ay isang musika, isang tabing na lalong magtatago sa kanyang mga lihim. Habang komportableng nakaupo si Amanda sa tabi ng malambot na sofa, ilang di pa lamang ang layo sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsisimula ng maging impyerno ang buhay ni Lily. Dumaloy ang malamig na tubig ulan mula sa butas na bubong, gumapang sa dingding, at unti-unting pumasok sa ilalim ng pinto ng stockroom. Ang tuyong sahig kung saan nakahiga si Lily ay nababasa na. Ang kanyang manipis na banig ay parang esponghang sumisip-sip ng dumi at lamig. Mama, malamig po. Pabulong na daing ni Lily. Ang kanyang lagnat ay hindi pa rin bumababa. Ang bawat pangangatog ng kanyang katawan ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa gitna ng panghihina, ang tanging inaalala ni Lily ay ang kanyang manika. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na nanginginig at inilagay ang manika sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sinusubukang protektahan ito mula sa tubig na unti-unti nang bumabaha sa loob ng silid. Ayaw niyang mabasa ang liham ni Daddy. Ayaw niyang mabura ang tanging pag-asa na hawak niya. Samantala, sa labas ng subdivision, isang sasakyan ang pilit na humaharurot sa gitna ng baha at madilim na kalsada. Ang wiper ng sasakyan ay mabilis na humahampas sa windshield, ngunit halos wala ring makita si Richard dahil sa kapal ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat nito. Bilis! Bilis pa! Pagmamakaawa ni Richard sa sarili. Bawat kidlat na tumatama sa langit ay nagpapaalala sa kanya ng oras na nawawala. Bawat kulog ay tila boses ng kanyang konsensya na sumisigaw ng kanyang mga pagkukulang. Narating ni Richard ang gate ng subdivision. Dahil sa lakas ng bagyo, ang mga gwardiya ay abala sa pag-aayos ng mga baradong kanal. Hindi na hinintay ni Richard na pagbuksan siya. Dire-diretso niyang pinaharurot ang sasakyan, pumasok sa loob ng walang pasabi. Sa loob ng mansyon, napansin ni Amanda ang ilaw ng sasakyan na pumasok sa kanilang driveway. Bigla siyang napatayo. Ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Sino yan? Tanong niya sa sarili. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang leeg. Hindi maaaring si Richard yan. Sabi niya sa call kanina. Nasa Singapore pa siya. Mabilis na naglakad si Amanda papunta sa bintana. Mula sa dilim, nakita niya ang pintuan ng sasakyan na bumukas. Isang lalaki ang lumabas, basang-basa, galilit, at tila isang leon na handang pumaslang. Si Richard. Nagpanik si Amanda. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ilalim ng hagdan. Kailangan niyang siguraduhin na nakalock ang stockroom. Kailangan niyang lagyan ng kung anong bagay ang pinto para hindi ito mapansin o mabuksan ng madali. Lily, huwag kang gagawa ng ingay. Sigaw ni Amanda mula sa labas ng pinto.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kapag narinig kita, hinding-hindi mo na makikita ang daddy mo. Ngunit sa loob ng stockroom, wala nang lakas si Lily para sumagot. Ang tubig ay umabot na sa kanyang baywang. Ang lamig ay pumasok na sa kanyang mga buto. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang ilaw ng isang kidlat na dumaan sa maliit na siwang ng pinto. Sa huling pagkakataon, bago siya mawalan ng malay, niyakap niya ang manika at bumulong, "Daddy, andito na po ba kayo?" Ang tunog ng susi na ipinasok sa pangunahing pinto ng mansyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat pagpihit ng doorknob ay parang tunog ng isang hatol na hindi na mababawi. Tumayo si Richard sa may pintuan. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa sahig ng kanyang marangyang bahay. Tumingin siya sa paligid. Ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso ay tila naging isang libingan na puno ng kasinungalingan. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Amanda. Nakatayo sa harap ng hagdan, maputla ang mukha, at pilit na nagtatago ng isang malaking lihim sa likod ng kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lang nito sa loob ng mansyong ito. Tumulo ang tubig mula sa basang-basang jacket ni Richard patungo sa mamahaling carpet ng sala. Ang bawat patak ay tila orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng kapayapaan sa loob ng mansyong yon. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Amanda na kasalukuyang namumutla at tila nakakita ng multo. Richard? Hon? Ang pautal na boses ni Amanda. Sinubukan niyang lumapit, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging maalagang asawa. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba bukas pa ang flight mo mula sa Singapore? Bakit hindi ka tumawag? Basang-basa ka? Baka magkasakit ka. Iniwas ni Richard ang kanyang balikat nang subukan siyang hawakan ni Amanda. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para magpatigil sa anumang sasabihin ng babae. Nasaan ang anak ko? Ang tanong ni Richard ay maikli, malalim at punong-puno ng panganib. Si Lily? Hon, nasa taas siya. Mahimbing na ang tulog. Mabilis na sagot ni Amanda. Alam mo namang exam week nila, kaya pinatulog ko na ng maaga. Huwag mo na siyang istorbuhin. Hindi kumibo si Richard. Nagsimula siyang maglakad patungo sa hagdanan. Ang tunog ng kanyang sapatos na puno ng tubig ay ang tanging ingay na naririnig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Richard, sandali! Harang ni Amanda sa paanan ng hagdan. Gabi na. Hayaan na muna natin ang bata. Tara sa kusina. Ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Tumigil si Richard at tinitigan si Amanda sa mga mata. Bakit ka nanginginig, Amanda? Bakit parang takot na takot ka na makita ko ang sarili kong anak? Hindi ako takot. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lily! Sigaw ni Richard. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila ba nagpapayanig sa mga dingding. Lily! Andito na si Daddy! Katahimikan. Walang sumagot. Walang maliit na paang tumatakbo pababa para yakapin siya. Muling sumigaw si Richard. Sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas puno ng desperasyon. Sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng kanyang sigaw, narinig niya ang isang napakahinang tunog. Hindi ito galing sa itaas. Galing ito sa ibaba. Isang mahinang kaluskos, isang ungol na tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang lumingon si Richard sa maliit at madilim na pinto sa ilalim ng hagdan, ang stockroom na dati niyang itinuring na imbakan lamang ng mga lumang gamit. Napansin niya ang isang malaking vase na nakaharang sa pinto. Tila pilit na itinatago ang presensya nito. Richard! Huwag! Sigaw ni Amanda nang makitang papalapit ang asawa sa pinto. Marumi dyan! May mga ipis at daga. Nagpapalinis lang ako. Hindi na pinakinggan ni Richard ang mga paliwanag. Tinabig niya ang malaking vase na gawa sa porselana. Ang ingay ng pagkabasag nito sa sahig ay kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Nakita niya ang isang matibay na kandado na nakakabit sa pinto ng stockroom. Bakit nakakandado ito? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Amanda,
Ibigay mo sa akin ang susi. Ngayon din. Wala sa akin ang susi. Nawawala. Richard, makinig ka muna. Hindi na naghintay si Richard. Ginamit niya ang buo niyang lakas. Ang tunog ng kanyang balikat na humahampas sa kahoy na pinto ay umuulit-ulit. 1, 2. Sa ikatlong pagkakataon, ang tunog ng pagkasira ng kahoy at pagtalalsik ng kandado ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Bumukas ang pinto. Ang unang sumalubong kay Richard ay ang amoy ng amag, dumi at kulob na hangin. Inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa loob ng masikip na silid. Doon, sa gitna ng basang banig, at sa loob ng isang lumang balikbayan box, nakita niya ang isang munting anino. Si Lily. Ang bata ay nakaluhod sa tubig na umabot na sa kanyang binti. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla. Ang mga labi ay kulay asul na sa lamig. Ang makapal na makeup na inilagay ni Amanda kanina ay humalo na sa tubig at luha na nagresulta sa isang nakapangingilabot na itsura ng bata, tila isang munting anghel na pilit binaboy ng isang demonyo. Lily, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Richard, isang pabulong na daing na punong-puno ng pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Richard sa loob ng masikip na espasyo. Ang tubig na pumasok mula sa ulan ay malamig, pero mas malamig ang pakiramdam ng balat ni Lily nang hawakan niya ito. Binuhat niya ang kanyang anak. At sa sobrang gaan nito, parang binuhat lamang niya ang isang kumpol ng tuyong dahon. Daddy, mahinang tawag ni Lily. Ang kanyang mga mata ay bahagyang bumukas. Tila ba nag-aalinlangan kung ang lalaking nakikita niya ay totoo o bahagi lamang ng kanyang panaginip dahil sa lagnat. Daddy, sorry po. Bad girl po ako. Nadumihan ko po yung box. Sa gitna ng kanyang panghihina, iyon pa ang inisip ng bata. Ang takot na naitanim ni Amanda sa kanyang isipan ay mas malalim pa sa sugat ng kanyang katawan. Niyakap ni Richard si Lily ng napakahigpit. Tila ba sinusubukan niyang ibigay ang lahat ng init ng kanyang katawan sa bata. Hindi anak, hindi. Daddy is here now. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako. Richard, makinig ka muna. Sigaw ni Amanda mula sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Ginagawa ko lang yan para sa disiplina niya. Masyado siyang pasaway. Lagi siyang nagsisinungaling sa'yo. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon para maging mabuting bata siya. Lumingon si Richard. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa asawa ay naging matalim na parang balisong. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na maapula. Ito ay isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa bahay na yon. Disiplina? Ulit ni Richard. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakapangingilabot. Ikinulong mo ang isang batang may lagnat sa isang madilim at baha na stockroom. Nilagyan mo ng makeup para itago ang kanyang sakit at tinawag mo itong disiplina? Eksaktong sandaling iyon, nahulog mula sa kamay ni Lily ang kanyang manika. Tumama ito sa basang sahig at dahil sa pagkabagsak, lumabas mula sa likod ng damit nito ang tupi-tuping papel na itinago ni Lily. Kinuha ni Richard ang papel. Kahit basa na ang sulat, nakilala niya ang sarili niyang mga salita. Ang lihim na pangako ng kanyang pagbabalik na naging tanging sandigan ni Lily sa gitna ng impyerno. Tiningnan ni Richard ang kanyang anak na muling nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. At pagkatapos ay tumingin siya kay Amanda. Walang salita ang sapat para ilarawan ang puot na nararamdaman niya. Amanda, sabi ni Richard, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Simula sa gabing ito, tapos na ang lahat. Hindi mo na muling mahahawakan ang anak ko at hinding-hindi mo na muling matatapakan ang bahay na ito. Richard, no! You can't do this to me. I loved you. I sacrificed everything for this family. Huling hirit ni Amanda. Pilit na gumagamit ng gaslighting para baligtarin ang sitwasyon. Ngunit hindi na nakikinig si Richard. Mabilis niyang binuhat si Lily palabas ng stockroom. Nilampasan niya si Amanda na parang isang basurang nakaharang sa daan. Sa labas, ang tunog ng sirena ng ambulansya na tinawagan ni Yaya Ising
ay nagsisimula ng marinig, nakikipagsabayan sa ingay ng kulog. Ang bawat hakbang ni Richard palayo sa stockroom ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang pagkatao bilang isang ama. Ngunit habang tinititigan niya ang maputlang mukha ni Lily, isang nakakatakot na tanong ang bumabagabag sa kanya. Masyado na nga bang huli ang lahat? Ang ingay ng nag-uunahang sirena ng ambulansya at pulisya ay tuluyan ng bumasag sa katahimikan ng subdivision. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa basang semento, tila ba nagbibigay ng babala na ang dilim ay tapos na. Sa loob ng mansyon, binuhat ni Richard si Lily ng buong ingat. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Sir Richard, Diyos ko, ang alaga ko. Ang sigaw ni Yaya Ising ay pumailan lang habang mabilis siyang tumatakbo papasok sa sala, kasunod ang dalawang medik. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang makita ang kalagayan ng bata. Yaya, si Lily, hindi siya gumigising, ang paos na sabi ni Richard. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Mabilis na kinuha ng mga medic si Lily mula sa mga bisig ni Richard. Inihiga nila ang bata sa stretcher at agad na nilagyan ng oxygen mask. Ang maliit at maputlang mukha ni Lily ay halos malunod sa laki ng maskara, isang imahe na habambuhay na uukit sa alaala ni Richard. Wait, you can't just take her. I am her mother. Humarang si Amanda sa gitna ng sala, ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mamahaling bestida ay may mantsa na ng dumi. Sinubukan niyang magmukhang biktima sa harap ng mga pulis na pumasok. Officers, my husband is hysterical. Nilalayo niya ang anak ko sa akin. I was just trying to discipline her because she has behavioral problems. Isang malakas at maugong na sampal ng katotohanan ang dumapos sa usapan nang iabot ni Richard sa isang pulis. Ang kandadong kanina lamang ay nakakabit sa stockroom, kasama ang basang manika ni Lily. Disiplina? Ang boses ni Richard ay naging isang malamig na bulong na bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Ikinulong mo siya sa isang silid na walang bintana, sa gitna ng baha, habang may mataas na lagnat. Officer, tingnan niyo ang mukha ng anak ko. Pinilit niyang lagyan ng makeup ang bata para itago ang mga pasa at ang panghihina nito habang kausap ko sa video call. Lumapit ang isa sa mga pulis kay Amanda. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa kaukulang investigasyon. May mga testigo rin kami na nagpapatunay ng inyong pagmamalabis. Testigo? Sino? Ang matandang utusan na yan. Turo ni Amanda kay Yaya Ising ng may pandidiri. Sinungaling siya. Inggit lang siya dahil pinalitan ko siya. Hindi lang ako, Amanda, sabi ni Richard habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Ako ang testigo. Ang sarili kong mga mata. Ang bawat luhang dumaloy sa mukha ng anak ko na hindi ko nakita dahil naging bulag ako sa mga bulaklak ng dila mo. Biglang nagbago ang anyo ni Amanda. Nang makita niyang wala nang naniniwala sa kanyang mga luha, ang kanyang maskara ng pag-ibig ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang kanyang mukha ay naging mapait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Fine! Akala mo ba madali ang mag-alaga ng batang hindi ko naman dugo at laman? Sigaw ni Amanda. Wala na siyang pakialam kung sino ang nakikinig. Lahat ng atensyon mo, lahat ng yaman mo, para sa kanya. Bakit? Dahil lang ba kamukha siya ng namatay mong asawa? Pagod na akong maging pangalawa lang sa bahay na ito. Deserve niya yan. Deserve niyong dalawa ang magdusa. Ang bawat salitang binitawan ni Amanda ay parang lason na kumalat sa hangin. Ang mga bisitang dapat sana ay darating bukas para sa kanyang tea party ay hinding-hindi na makikita ang kanyang marangyang buhay. Ang tanging makikita nila ay ang balita ng kanyang pagbagsak. Lumabas ka, sabi ni Richard. Itinuro ang pinto kung saan ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos. Huwag mong hihintayin na kaladkarin kita. Ang bahay na ito ay hindi na para sa'yo.
Ang bawat gamit na binili ko, ang bawat sentimong ibinigay ko, ay bawi na. Umalis ka nang wala kahit na ano, gaya ng ginawa mo sa anak ko. Marahas na hinawakan ng mga pulis si Amanda sa braso. Sa pagkakataong ito, wala na siyang nagawa, kundi ang magpumiglas habang inilalabas siya ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay nilamon ng tunog ng kulog at ulan. Naiwan siyang otsong sa labas ng gate sa gitna ng putik, habang ang itim na rehas ay nagsasara sa harap ng kanyang mukha. Isang harang na hinding-hindi na niya muling mabubuksan. Mabilis na bumalik si Richard sa tabi ng ambulansya bago ito umalis. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Lily na nakalawit sa gilid ng stretcher. "Daddy is coming with you, princess," bulong niya. Inabot niya ang basang manika at maingat na inilagay ito sa tabi ng bata. "Ligtas ka na. Hinding-hindi ka na muling matatakot sa dilim." Habang umaandar ang ambulansya palayo sa mansyon, tiningnan ni Richard ang malaking bahay. Malaki, marangya, pero puno ng malulungkot na anino. Alam niyang ang pagpapatalsik kay Amanda ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ang muling pagbuo sa tiwala at puso ng kanyang anak na nasira sa ilalim mismo ng kanyang pangangalaga. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ay isang hakbang patungo sa ospital at sa isang panalangin na sana, sa muling pagdilat ng mga mata ni Lily, ang tanging makikita niya ay ang liwanag ng tunay na pagmamahal. Ang puti ng mga pader sa pasilyo ng ospital ay tila sumasalamin sa kawalan ng kulay sa buhay ni Richard sa mga sandaling iyon. Ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay marupok at ang pagkakataon ay hindi laging naghihintay. Nakaupo siya sa isang matigas na silya sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. "Sir Richard, uminom muna ho kayo ng tubig," mahinang sabi ni Yaya Ising habang iniuabot ang isang botelya. Ang matanda ay hindi rin umalis sa tabi niya, kahit na ang sarili nitong katawan ay pagod na mula sa gabi ng bagyo. Umiling si Richard. "Yaya, bawat sentimong kinita ko, bawat kontratang pinirmahan ko sa abroad para lang mabigyan sila ng magandang buhay, lahat yun, tila naging lason." Ang boses ni Richard ay basag, puno ng pagsisisi na tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. "Inisip ko na sapat na ang pera. Inisip ko na kapag nabibili ko ang lahat ng gusto nila, mabuting ama na ako. Pero habang nagpapakasasa ako sa tagumpay, ang anak ko ay nagbabayad ng luha at dugo." "Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo ng ganyan, sir." Pag-aalo ni Yaya Ising bagaman may bakas din ng pait sa kanyang boses. "Ang mahalaga ay nandito na kayo. Tapos na ang paghihirap ng bata sa kamay ng babaeng yun." "Hindi pa tapos, Yaya," sagot ni Richard habang nakatitig sa pinto ng ICU. Ang sugat sa katawan ay hihilom, pero ang takot sa mga mata ni Lily, ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang isang estranghero, iyon ang utang na kailangan kong bayaran habang buhay. Bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang isang doktor. Ang muka ay seryoso at bakas ang pagod. Mabilis na tumayo si Richard. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. "Doc, kumusta ang anak ko?" Ang tanong ni Richard. Ang boses ay nanginginig sa takot. Huminga ng malalim ang doktor. "Stable na ang kanyang vitals, Mr. Gonzales. Naisalinan na namin siya ng likido dahil sa tindi ng dehydration at nagamot na rin namin ang kanyang pneumonia. Pero..." Tumigil ang doktor. Tila nag-aalangan. Masyadong malala ang malnutrisyon ng bata. At ang mas nakababahala ay ang mga pasa sa kanyang katawan na nasa iba't ibang stage ng paggaling. Ibig sabihin, matagal na siyang nakararanas ng pisikal na pang-aabuso. Napahawak si Richard sa pader para hindi matumba. Ang bawat salita ng doktor ay parang isang hampas ng latigo sa kanyang budhi. "Maaari ko na ba siyang makita?" Pabulong na tanong ni Richard. "Maaari. Pero dahan-dahan lang. Kailangan niya ng katahimikan. At Mr. Gonzales, maghanda kayo.
Ang trauma ng isang bata sa ganyang edad ay hindi madaling mawala. Maaring matagalan bago siya muling magtiwala sa kahit kanino. Dahan-dahang pumasok si Richard sa loob ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng heart monitor, isang tunog na tila nagpapaalala sa bawat pintig ng buhay ni Lily na muntik nang mawala. Nakita niya ang kanyang anak, maliit, payat, at tila nalulunod sa gitna ng malaking kama ng ospital. Ang kanyang mga braso ay may mga benda at swero. Lumapit si Richard at naupo sa tabi ng kama. Kinuha niya ang maliit na kamay ni Lily. Maingat na maingat, tila ba ito ay pakpak ng isang paru-paro. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak si Richard ng walang tunog. Ang mga luha niya ay pumatak sa palad ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding pagkilala sa kanyang pagkakamali at ang muling pagsilang ng kanyang panata bilang ama. Hindi niya binitawan ang kamay ni Lily. Tila ba ito ang nag-iisang lubid na nag-uugnay sa kanya sa kaligtasan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Amanda ay mabilis na kumalat. Ang mga amigas na inaasahan niyang darating sa kanyang tea party ay sila pa ang unang nagkukwento ng kanyang kasamaan sa social media. Nakakulong siya sa isang malamig na selda, malayo sa marangyang buhay na kanyang ninakaw. Ang bawat ginto at sutlang kanyang inimbak ay naging abo sa harap ng batas. Ang kanyang utang na loob na laging ginagamit kay Richard ay pinalitan na ng isang tunay na utang sa katarungan. Lumipas ang ilang oras. Naramdaman ni Richard ang paggalaw ng maliliit na daliri sa kanyang palad. Dahan-dahang imulat ni Lily ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ngunit nakita niya ang pamilyar na anino ng isang lalaki sa kanyang tabi. "Daddy?" Mahinang bulong ni Lily. "Yes, Princess. Daddy is here." "I'm never leaving again," sagot ni Richard. Pinipigilan ang muling pagbuhos ng luha. Tumingin si Lily sa paligid, ang takot ay agad na bumalik sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang bumangon, tila ba naghahanap ng mapagtataguan. "Tita Amanda, nasaan po si tita? Magagalit siya. Baka saktan niya ang manika ko." Ang puso ni Richard ay muling nadurog. "Wala na siya, anak. Hindi ka na niya masasaktan. Hinding-hindi na." Ngunit sa halip na kumalma, lalong nanginig si Lily. Umiwas siya ng tingin kay Richard at bumulong ng mga salitang nagpatahimik sa buong mundo. "Daddy, galit po ba kayo sa akin? Kaya niyo po ba ako iniwan sa kanya? Dahil po ba hindi na ako maganda?" Sa sandaling iyon, napagtanto ni Richard na ang pagpapagaling sa katawan ni Lily ay madali lamang kumpara sa pagpapagaling sa isang pusong naniniwalang hindi ito karapat-dapat sa pagmamahal. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay hindi na kung paano sila mabubuhay, kundi kung paano nila muling mahahanap ang nawalang tiwala sa gitna ng mga guho ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga linggo at ang amoy ng ospital ay napalitan ng sariwang simoy ng hangin mula sa mga puno ng nara sa labas ng isang maliit at tahimik na rest house sa Tagaytay. Napagtanto ni Richard na ang kanilang mansyon sa Maynila ay punong-puno ng mga anino ni Amanda at ng mga alaala ng pighati. Kaya naman, ipinasya niyang doon muna sila manirahan ni Lily sa isang lugar kung saan ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang paghampas ng hangin sa mga dahon. Sa teras ng bahay nakaupo si Lily sa isang tumba-tumba. Mas malusog na siya tingnan. May kaunting kulay na ang kanyang mga pisngi at hindi na ganoon kalalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang katahimikan. Madalas siyang nakatitig sa malayo, yakap ang kanyang manika. Tila ba naghihintay pa rin na may biglang sisigaw o kukuha nito sa kanya. Lumabas si Richard mula sa loob ng bahay. May dalang isang maliit na basket na puno ng kagamitan sa pananahi. Naupo siya sa tabi ng anak. "Princess," tawag ni Richard sa pinakamalambing na tono. "Can Daddy borrow your doll for a while? May kailangan lang akong ayusin." Nag-alinlangan si Lily. Hinigpitan niya ang yakap sa manika bago ito dahan-dahang iniabot sa ama. "Daddy, be careful po. Baka po masaktan siya." Ngumiti si Richard, isang ngangiting may halong pait at pagmamahal. "I promise.
I'll be very careful. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ang kahit na ano o kahit na sinong mahalaga sa atin. Kinuha ni Richard ang karayom at sinulid. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay sa paghawak ng mga blueprint at pagpapatakbo ng malalaking kumpanya, ay kitang-kitang nahihirapan sa paghawak ng maliit na karayom. Ito ang kanyang golden moment, ang pagsusumikap ng isang ama na ayusin ang isang simpleng laruan bilang simbolo ng pag-aayos sa nasira nilang buhay. Pinanood ni Lily ang bawat galaw ng kanyang ama. Nakita niya ang pagtulo ng pawis sa noo ni Richard habang maingat nitong tinatahi ang punit sa likod ng manika, ang bahaging pinagtataguan ng liham noon. "Daddy, bakit niyo po ginagawa yan?" tanong ni Lily. "Because this doll kept your hope alive nang wala si Daddy," sagot ni Richard nang hindi tinitingnan ng anak. "At dahil gusto kong malaman mo na kahit anong masira, basta may tiyaga at pagmamahal, pwedeng-pwede nating ayusin ulit." Nang matapos ang huling tahi, kinuha ni Richard ang isang bagong rosas na ribbon at itinali ito sa leeg ng manika. Mukha na itong bago, mas matatag at mas maganda. Iniabot niya ito kay Lily. Niyakap ni Lily ang manika at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Richard ang isang mahinang hagik-gik mula sa kanyang anak. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang symphony sa buong mundo. "Thank you, Daddy," sabi ni Lily. Lumapit siya kay Richard at isinandal ang kanyang maliit na ulo sa balikat ng ama. "Daddy, totoo po ba na wala na si Tita Amanda? Na hindi na po siya babalik para ikulong ako sa box?" Humarap si Richard sa anak at hinaplos ang buhok nito. "Totoo, anak. She's gone. The police are making sure of that. And I am making sure that no one, ever again, will make you feel small or unloved. Mula ngayon, Daddy will be here. No more long business trips without you. Kung kailangang isama kita sa bawat meeting, gagawin ko." "Talaga po?" ang tanong ni Lily. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang kuminang sa tunay na saya. "Talaga? At alam mo ba kung sino ang paparating?" Turo ni Richard sa isang sasakyang papasok sa driveway. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Yaya Icing. May dalang mga supot ng prutas at mga paboritong pagkain ni Lily. Nang makita ng bata ang matanda, agad itong tumakbo pababa ng terrace. "Yaya! Yaya Icing!" sigaw ni Lily. Nadyakap ang dalawa sa gitna ng hardin. Ang pagmamahal na dati ay kailangang itago sa dilim, ay malaya na ngayong nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Pinanood sila ni Richard mula sa itaas. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling puso. Ang utang na loob, na dati ay tila isang sumpa, ay napalitan ng isang bagong pangako. Hindi na sila muling mabubuhay sa takot. Ang bawat hapdi ng kahapon ay magsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagpatawad sa sarili at sa pagprotekta sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa atin. Nagsimulang lumubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Tagaytay. Sa loob ng maliit na bahay, narinig ang tawanan ni Lily at Yaya Ising habang naghahanda ng hapunan. Si Richard naman ay kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado para tapusin ang lahat ng papeles na maglalayo kay Amanda sa kanilang buhay habang buhay. Ang bagyo ay lumipas na at sa bawat paghinga ni Lily, alam ni Richard na ang liwanag ay hinding-hindi na muling maglalaho. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang liwanag. Habang sumisilip sa mga bintana ng isang bagong bahay, hindi na ito ang malaki at malamig na mansyong puno ng lihim, kundi isang mas payak at masayang tahanan na puno ng halaman at tawanan. Ang hangin ay amoy sariwang pandesal at kape. Ang mga tunog na naririnig ay hindi na ang mabibigat na yabag ng takot, kundi ang malambing na kanta ni Yaya Ising mula sa kusina. Sa hardin, abala si Richard sa pag-aayos ng mga gamit sa eskwela ni Lily. Ngayon ang araw ng kanyang pagtatapos sa unang grado. Hindi na siya ang mahiyaing bata na laging nakayuko. Si Lily ngayon ay isang batang puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tiwala, sa sarili
Daddy, look, I finished my drawing for the ceremony. Masayang sigaw ni Lily habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Kinuha ni Richard ang papel. Sa guhit ni Lily, makikita ang isang malaking puno na may malalapad na sanga. Sa ilalim nito, naroon ang 3 tao, isang matandang babae na nakangiti, isang lalaking nakatayo ng matatag, at isang batang babae na may hawak na manika. Ang ganda naman nito, princess, sabi ni Richard, habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Sino ang punong ito? Ikaw yan, Daddy, sagot ni Lily nang may kasiguraduhan. Sabi ni Yaya Ising, ikaw daw ang aming silong. Kahit gaano kalakas ang ulan, safe po kami sa ilalim ng mga bisig mo. Naramdaman ni Richard ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Ito ang katarungang matagal niyang hinangad. Hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang ligtas at masaya ang kanyang mahal sa buhay. Tungkol naman kay Amanda, ang balita ay nakarating sa kanila ilang buwan na ang nakararaan. Dahil sa dami ng mga ebidensya ng pang-aabuso at pagnanakaw, hinatulan siya ng mahabang pagkabilanggo. Nawala sa kanya ang lahat, ang marangyang buhay, ang mga kaibigang plastik, at ang respeto ng lipunan. Ngunit para kay Richard, wala na itong puwang sa kanyang isipan. Ang galit ay pinalitan na ng kapayapaan. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. At sa pagpapatawad na yon, tuluyan na siyang nakalaya mula sa nakaraan. Bago sila umalis para sa paaralan, dumaan muna sila sa isang espesyal na lugar. Tumigil ang kanilang sasakyan sa harap ng isang tahimik at luntiang parke. Naglakad ang mag-ama patungo sa puntod ni Elena. Doon, inilapag ni Lily ang kanyang manika, ang manikang tinahi ni Richard, sa ibabaw ng marmol. Mama, graduate na po ako, bulong ni Lily. Don't worry po. Daddy is always here. He fixes my toys and he never leaves. We are happy now, Mama. Tumayo si Richard sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat nito. Tumingala siya sa asul na langit. Ramdam ang presensya ng kanyang pumanaw na asawa na tila ba nakangiti sa kanila mula sa kabilang buhay. Wala na ang mga anino ng gamkautang. Wala na ang takot sa dilim. Ang manika sa dilim ay hindi na lamang isang alaala ng sakit, kundi isang simbolo ng katatagan. Dahil sa dulo ng bawat melodramang puno ng luha, may isang aral na mananatiling nakaukit sa ating mga puso. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa katapatan ng isang yakap at sa pananatili ng isang ama na handang maging kalasag laban sa anumang bagyo. Tara na, Daddy. Baka po tayo malate. Yaya ni Lily habang hinahawakan ang kamay ni Richard. Tara na, princess. Ang bagong buhay natin ay nagsisimula pa lang. Habang naglalakad sila palayo, ang tunog ng kanilang mga tawa ay humahalo sa huni ng mga ibon. Isang himig ng pag-asa na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon.